Sa mga mainit na balita ngayong tanghali. Metro Manila at 4 na kalapit probinsya ibinalik na sa General Community Quarantine. Magpapatupad pa rin naman ng mahigpit na quarantine protocols ang Philippine National Police sa mga nasabing lugar. Pangulong Rodrigo Duterte itinangging bumiyahe siya palabas ng bansa noong weekend para magpagamot. Tiniyak din ito na hindi niya gagamitin ang pondo ng pamahalaan sakaling mang-ibang bansa man siya para sa personal na pangangailangan. Biyahe ng mga pampublikong sasakyan balik operasyon na simula bukas kasabay ng pagbabalik sa General Community Quarantine sa Metro Manila. Lalawigan ng Masbate, niyanig ng malakas na lindol kaninang umaga. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Iloilo City at Capiz. Pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng katiwalian sa PhilHealth nagpapatuloy. Tulad ng ipinangako, dumalo dito si Health Secretary Francisco Duque III via video conferencing. At pinakamataas na temperatura sa mundo na itala sa Death Valley National Park, California, USA. Magandang tanghali mga kasangbahay, araw po ng Martes, August 18, 2020 at kami po ay sakay ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Katipunan Avenue, particular dito sa tapat mismo ng Ateneo de Manila University. Ibabalik na po sa General Community Quarantine o GCQ ang quarantine status ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna simula bukas, August 19 hanggang sa katapusan ng buwan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kagabi matapos ang pakikipagpulong sa Interagency Task Force Against COVID-19 sa pamamagitan ng video teleconference sa Davao City. Sa ilalim ng GCQ, mas maraming industriya ang pahihintulutang magbukas, maliban na lamang po sa mga sektor ng entertainment na may malaking pagtitipon at may kaugnayan sa kids amusement. Pinapayagan na muli ang dine-in services sa mga restaurant at pinahihintulutan na rin ang religious gathering na maximum of 30% capacity. Nauna na ring inanunsyo ng palasyo na General Community Quarantine na rin sa Nueva Ecija, Batangas, Quezon, mga syudad ng Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay City at mga munisipalidad ng Minglanilla at Consolacion sa Cebu Province. Samantalang MGCQ naman ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Itinanggi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang napabalita o usap-usapan na lumabas siya ng bansa upang magpagamot. Narito ang report ni Rosalico. Personal na sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ulat na nagtungo umano siya sa Singapore nitong weekend para sa isang emergency treatment. Ayon sa Pangulo, bagamat hindi ito totoo ay binigyang diin naman ito na karapatan niyang lumabas ng bansa kung gugustuhin niya. Wala rin anyang dahilan upang itago o isikreto ito sa publiko. Bakit ko taguin? Hindi naman ako gaya ng iyong salbahis na magamit ng pera ninyo. At bakit isikreto ko? I am under no obligation to travel in secret and not telling the Republic at all. I am a citizen of this country. The right to travel is guaranteed. Kung guaranteed sa inyo, di guaranteed yan sa akin. And I do not have to hide it.
Iginiit din ito na kung magtutungo man siya sa ibang bansa dahil sa personal na dahilan ay hindi siya gagamit ng pondo ng pamahalaan. Magsusumite rin anya siya ng leave of absence at magtatalaga ng caretakers sa gobyerno. Sa uli, tinuligsa rin ng punong ehekutibo ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ang isang leader would always stay where the crisis is. Hindi ka dapat maglagalag kung may problema ang bayan. Napakababa naman ang tingin ninyo sa akin kung gano'n. Well, be that as it may, hindi po ako gano'n. Just to disabuse your mind. Bago ang pakikipagpulong kagabi sa Davao City, naglabas ng larawan at video si Senator Bongo upang pabulaanan ng mga usap-usapan sa kalusugan ng Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad pa rin ng mahigpit na quarantine protocol ang Philippine National Police sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng ulat. Leia, mayroon pa rin bang quarantine controlled points o QCP sa border ng bawat probinsya at rehiyon kahit na niluwagan na ang quarantine restrictions? Hindi pa rin aalisin ng PNP ang kanilang checkpoint o quarantine control points kahit na nasa ilalim na nga ng General Community Quarantine ang ilang lugar sa bansa, kabilang nga dyan ang Metro Manila. Ngunit ayon kay Joint Task Force Coronavirus Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, ipauubaya na lamang nila sa bawat unit commanders kung saan ito ipupwesto maliban pa sa mga QCPs na nakalagay naman sa mga border ng bawat probinsya at rehiyon. Kahit naman tayo nasa GCQ at NGCQ, hindi pa rin allowed ang pag-cross ng border unless merong travel authority. At yung travel authority naman, binibigyan lang yun kung emergency yung travel or locally stranded individual itong magkakross ng border. So basically, ando sila para i-check pa rin yun. Pa din aniya silang mobile or random checkpoints sa mga GCQ areas sa pangunguna naman ng PNP Highway Patrol Group sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at sa mga territorial units sa kani-kanilang nasasakupan. Sinabi pa ni Eliazar na sa ilalim ng GCQ maghihigpit naman ng PNP sa pagbabantay sa mga pagbubukas o sa mga magbubukas na establishmento upang masigurong sumusunod ang mga ito sa minimum health protocol. I-inspeksyonin din aniya ang mga pampublikong sasakyan at workplace kung lahat ang mga ito ay nakasuot ng face shield. Dagdag pa ni Eliazar, aasistihan din ng PNP ang mga LGU kung hihingi ang mga ito ng tulong para sa contact tracing ng mga na-expose sa COVID-19 patients. Aga? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan mula Mandaluyong City. Balik operasyon na simula bukas ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan matapos na ibaba sa General Community Quarantine ang Metro Manila at iba pang lugar. Narito ang live report ni Joan Nano. Joan, ano-anong mga public transportation ang may biyahe na ulit simula bukas? Yes, Ella, balik operasyon na nga muli. Simula bukas ang biyahe ng mga pampublikong transportasyon gaya ng tren, jeep, bus, UV Express, taxi, Transport Network Vehicle Service at ilang biyahe ng mga eroplano. Ito'y dahil magiging epektibo na nga simula bukas ang General Community Quarantine dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal at Bulacan din sa Laguna. Ayon sa DOTR, simula bukas, Ella, ay may biyahe na ang MRT3, LRT1, LRT2 at Philippine National Railways. Kasama rin sa pwede nang pumasada ang mga bus at jeep sa mga ruta na dati nang pinayagan ng LTFRB bago pa ang Modified Enhanced Community Quarantine. Sa pinakabagong abiso ng LTFRB kagabi, 64 na bagong ruta ng tradisyonal na jeep ang pinayagang magbalik pasada sa Metro Manila. Katumbas ito ng halos 4,500 na unit na pwede na ulit mamasada.
habang may 4 na bagong ruta rin ng UV Express ang idinagdag ng LTFRB kung saan tatakbo ang karagdagang 600 UV Express van. May biyahe na rin ng ilang domestic flights sa NAIA pero nakadepende pa rin yan, Ella, doon sa mga quarantine restrictions na umiiral sa ibang probinsya at lokal na pamahalaan na nakasasakop sa mga airport. Muli namang ipinaalala ng DOTR na mahigpit na ipatutupad simula bukas ang mandatory na pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan bukod pa sa pagsusuot ng face mask. Ayon nga sa DOTR, hindi pa sasakayin ang sinumang pasahero na walang suot na face mask at face shield. Nagbabala rin ang Transportation Department doon sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan na mahuhuling nagpapasakay ng mga pasahero na walang suot na face mask at face shield. Mamaya ngang 1:00 ng hapon, Ella, ay magsasagawa ng press conference ang mga opisyal ng LTFRB hinggil nga dito sa pagbabalik operasyon ng mga pampublikong sasakyan simula bukas. At para naman malaman ng mga jeepney driver at ng ating mga kababayan yung mga bagong ruta na binuksan ng LTFRB, gayon din dun sa mga UV Express, maaari nila yang makita ang kumpletong listahan sa official Facebook page ng LTFRB. Ella? Alright, maraming salamat, Joan Nano, live na nagulat mula sa Quezon City. Samantala, umabot na sa mahigit 164,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 3,314 ang bagong COVID-19 infection na naitala kahapon ng Department of Health. Nagmula ang karamihan ng mga kaso sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. 237 naman ang nadagdag sa mga gumaling kaya umabot na sa 112,759 ang COVID-19 survivors. 18 ang naitalang nasawi kahapon kaya ngayon ay nasa 2,681 na ang death toll sa bansa. 49,034 naman ang active cases o yung mga may sakit pa na nasa isolation facilities at ospital. Nakadiskubre ang mga researcher ng Philippine Genome Center ng isang bagong strain ng coronavirus sa Quezon City na umano'y mas nakakahawa kumpara sa naunang nadiskubre sa Pilipinas. Ngunit, ayon sa Department of Health, kinakailangan pa ng dagdag na ebidensya upang mapatunayan na ito nga ay isang mutated virus na nadiskubre rin sa ibang bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Isang bagong mutation ng SARS-CoV-2 virus ang nadiskubre ng mga researchers mula sa Philippine Genome Center. Sa kanilang lathala noong August 13, napag-alaman ng traces ng bagong strain ng coronavirus na tinawag na G614 na ayon sa mga eksperto ay mas nakahahawa. Nang magsimula ang COVID-19 sa bansa noong March, ang D614G variant ng virus ang nakikita sa mga samples na nakakolekta ng genome researcher. Ngunit nang muling magsagawa ng bagong research ang mga ito noong June, dito na nadiskubre ang G614 sa ilang positive cases sa Quezon City. Ayon naman sa Department of Health, pinag-aaralan pa nila ang bagong nadiskubreng ito. We still need a lot of evidence for us to say na talagang mutated na yung virus at nandito, yan yung kumakalat sa ating bansa. Una nang nilinaw ng mga eksperto, bagamat nadiskubre ang bagong strain ng coronavirus sa Quezon City, ay hindi nangangahulugan na mayroon na rin ito sa buong bansa.
Pinag-aaralan din ng DOH kung remnants na lang ng virus ang nadetect kay DILG Secretary Eduardo Año sa kanyang swab test matapos itong magpositibo muli sa COVID-19. Kasalukuyang nakikipag-usap ang DOH sa Technical Advisory Group upang matukoy kung ano talaga ang lumabas sa resulta ng swab test ni Secretary Año. Ikinukonsidera rin anya ng DOH ang sensitivity ng RT-PCR test kits kaya't nakadetect muli ng COVID-19 sa sample ng kalihim. Ikinukumpara na rin anya ngayon ng DOH ang una niyang resulta, lalo na't dati ay asymptomatic siya at ngayon ay may sintomas na ang kalihim. Maglalabas anya ng update ang DOH kapag may resulta na ang pag-aaral ng Technical Advisory Group sa mga laboratorio. We are getting the details from the laboratory na pinagtestan niya. And we are getting the specific CT values. No? Ito yung mga medyo highly technical sa laboratory which will show kung talagang contamination lang o talagang positive talaga. No? Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinigpitan na ang pagpapatupad ng ordinansa sa pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugar sa Pateros. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, kailan pa ba naipasa ang ordinansa na yan sa Pateros? At may mga nahuli na ba tungkol dyan? Aga 2 weeks ago pa naipasa itong ordinansa kaugnay sa mandatory wearing of face shield sa mga pampublikong lugar dito sa bayan ng Pateros. At matapos ito ihayag ng Department of Health na makatutulong ang pagsusuot ng face shield upang makaiwas ang isang individual sa COVID-19. Ito nga ay mas hinigpitan na ang pagpapatupad dito sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nasa 20 na ang nahuli na lumabag sa naturang ordinansa dito sa munisipalidad. Maaring magmulta ang mga lumabag sa batas pambayan na ito ng 2,000 piso o pagkakakulong ng 12 oras. Ayon kay Pateros Mayor Miguel Ike Ponce, kung magiging paulit-ulit ang paglabag ng isang individual ay kakasuhan na ang mga ito ng Republic Act 151 o ang Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Ayon naman kay Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, Commander ng Joint Task Force COVID Shield, maghihigpit rin ang kanilang pwersa sa pagpapatupad ng pagsusuot ng face shield sa mga kaukulang lugar. Inaasahan rin ito na bukod sa Pateros ay ipatutupad na rin ang pagsusuot ng face shield at face mask sa iba pang local government unit sa Metro Manila. Aga upang matulungan naman ang ilan nating mga kababayan, lalo pa yung mga residente dito sa Pateros, kung saan nga pinapatupad na itong ordinansa, ay tumutulong naman ang Pateros LGU na sa pamamigay ng libreng face shield sa isang o bawat pamilya na pinapayagan na lumabas ng bahay. Ngunit maaari naman na gumawa ng improvised face shield sa nayari sa mga materyales na mura o kaya naman ay ang mga recycled na materials. Aga? Alright, maraming salamat Asher Cadapan Jr. live mula sa Pateros. Naghahanda na ang mga establishmentong pinapayagan na muling magbukas sa ilalim ng General Community Quarantine. Narito ang report ni Dante Amento live. Dante, ano ba ang mga establishmento na maaari na mag-operate muli sa GCQ areas at ano ang mga paghahandang gagawin nila? Ella, kabilang sa mga establishmento o sektor na nasa Category 3 na papayagan na muling mag-operate sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ ang mga barbershop, salon, internet cafe at iba pang grooming shops. Pero kailangan pa rin ito, Ella, na nasa limited capacity o yung maximum na 50% operational capacity. Samantalang ang mga restaurants naman ay papayagan na rin magkaroon ng dine-in na sa ilalim pa rin ng limited capacity. Sa ngayon, Ella, sa ating pag-iikot kanina, wala pa tayong nakikitang masyadong mga paghahanda, particular dito sa mga barbershop, salon, dahil nga sa ngayon ay nasa ilalim pa tayo ng
Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Pero yung ilan sa kanila ay may naglilinis na paunti-unti para sa inaasahan nilang pagbubukas. Liban na ito na namang mga restaurants, Ella, ay nag-ikot din tayo kanina. Ang iba sa kanila ay naghahanda na pagdating sa magiging arrangement sa loob ng mga establishmento. May mga bumili na rin ng mga karagdagang hand sanitizers. Inaayos yung magiging seating arrangement na hindi naman malabag ang physical distancing at ang maximum capacity na pinapahintulot sa kanila. May mga hindi pa rin nakapagdesisyon, Ella, na kung mag-o-offer ba sila kaagad-agad nga ng dine-in. Samantala, Ella, ang ating maipapayo sa ating mga kababayan nitong panahon ng general community quarantine, partikular doon sa mga pinapayagan ng magbubukas, partikular itong salon, mga barbershop at mga spa. Ang ginagawa kasi dyan ng Department of Trade and Industry o DTI ay nagkakaroon sila ng mga surprise inspection. Kaya ang ating mga kababayan ay pinapayuhan natin na sumunod sila doon sa mga protocol o guidelines na ipapatupad na partikular nitong IATF para maiwasan na magkaroon sila ng penalty dahil isa sa mga sanksyon na pinapataw nitong DTI, lalo na kung mabigat yung magiging paglabag, ay ipapasara yung establishment. Yan ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Dante, kasama rin ba sa paghahandang gagawin nila ang mga magiging mandatory na rin ang pagsusuot ng face shield? Yes, Ella. Isa yun sa mga pinaghahandaan ng ating mga kababayan ng mga establishmentong itong pinapayagang magbukas. Ito nga mandatory na pagsusuot ng face shield dahil sa bagong kautusan ng ating pamahalaan ay may karampatang parusa sa mga hindi nga masusunod dito. Yung iba kasi iniisip nila pagka mayroon silang face shield ay wala ng face mask. Ito po ay dapat magkasabay, may suot na face mask at mayroon ding face shield batay dito sa bagong kautusan ng ating pamahalaan, Ella. Alright, maraming salamat. Dante Amento live na nag-uulat mula sa Quezon City. Magsasagawa ng mass testing ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Subic Container Terminal dahil sa mga manggagawang nagpositibo sa COVID-19. May report si Leslie Wedem. Inabisuhan na ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman at Administrator Wilma Esma ang pamunuan ng Subic Bay International Terminal Corporation na isailalim sa mass testing ang lahat nilang manggagawa. 14 kasi sa mga nagtatrabaho doon ang nagpositibo sa COVID-19. Pagbibigay diin ni SBMA Chair Esma, 2 lang ang pagpipilian ng kumpanya. Ipatest ang kanilang mga manggagawa o ipasasara nila ang terminal. Kinakailangan din na linisan ang buong terminal complex, kasama na ang daily in-house disinfection. Nagpapasalamat naman si Attorney Wilma Esma sa kooperasyon ng SBITC sa estratehiya ng SBMA upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Aabot sa 238 shift workers ang kailangang matest, kasama na ang port users, security personnel, canteen staff, maging ang mga SBMA checker. 50 na ang natukoy na may close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mandatory na ang swab testing sa mga empleyado ng mall at grocery stores sa Baguio City. May report si Grace Doctolero live. Grace, bakit obligado na silang magpa-swab test at sila ba ang magbabayad o yung kumpanya? Yes, Aga, mandatory na nga sa mga empleyado ng grocery store at malls na magpa-COVID test o swab test matapos magpositibo ang 14 na empleyado sa isang grocery store. Ito ay upang maiwasang makahawa pa ng mas maraming tao o nakamamatay ng virus, pero ang magbabayad nito ay ang may-ari ng kumpanya. Iniutos na ni City Mayor Benji Magalong ang mandatory COVID test
testing sa lahat ng nagtatrabaho sa mga department stores at groceries sa lungsod. Ito ay kasunod sa mandatory COVID-19 testing din na ipinatupad rin sa mga empleyado ng bangko na gagastusan ng kanilang kumpanya. Ayon kay Magalong, ang naturang hakbang ay upang matiyak na walang manggagawa na nagtatrabaho na may dalang virus at maiwasan ang pagkalat ng sakit kasunod ng ulat ng clustering of cases ng isa sa mga grocery stores sa lungsod. Nabatid na isinagawa sa pagsusuri sa lahat ng empleyado ng nasabing grocery stores nitong August 8 at sa 64 na manggagawa ay 14 dito ang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Magalong na isa itong sinyalis na ang mga manggagawa sa nasabing sektor ay mabilis na magkahawaan na kailangang bigyan ng agarang aksyon. Nauna nang ni-require ng alkalde ang mga bangko na pinapasok ng mga taong kanilang personnel na sumasailalim sa reverse transcriptase polymerase chain reaction test na agad tumalima kung saan nadiskubre ang mga karagdagang infection sa kanilang hanay na umabot na ngayon sa mahigit 30 cases. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Baguio, nasa 116 ang active COVID-19 cases at 7 na ang namamatay. Ayan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doc Tolero. Kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa Davao Region mula nang ilagay ito sa Modified General Community Quarantine. Narito ang ulat ni Marisol Montaño. Tumaas na 1,220 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon ng Davao. Mula sa 565 noong Hulyo, umabot na sa 1,786 ang kaso sa rehiyon hanggang August 16. Sa 6 na distrito ng Davao Region, ang Davao ang may pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID kung saan umabot na sa 1,144. Kung ikukumpara ang takbo ng pagbabago sa quarantine status sa Davao mula ECQ hanggang MGCQ, mabilis na dumami ang kaso ngayong MGCQ. Bunsod ito marahil na mas maraming niluwagan ang restrictions gaya na lamang ng pagtanggal sa food and medicine pass at curfew. Pinayagan na rin ang mass gathering sa mga simbahan tuwing linggo at face-to-face exams sa higher educational institutions base sa Executive Order No. 47. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng korupsyon at katiwalian sa PhilHealth. Dumalo naman sa pagdinig si Health Secretary Francisco Duque III via video conferencing. At para sa detalye, may live report si Harleen Delgado. Arlene, ano-ano na ang napag-usapan dito sa ikatlong pagdinig sa Senado patungkol sa PhilHealth? Yes, Aga, ilan na nga dito sa mga issue na nabanggit sa ikatlong pagdinig ng Senado sa mga anomalya o mga alegasyon ng anomalya at korupsyon sa PhilHealth ay yung mahigit 100 milyong pisong withholding tax na binayaran ng PhilHealth para sa mga ospital na nakakuha ng kontrobersyal na Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Binalaan din ni Senator Panfilo Lacson ng ilang opisyal ng PhilHealth na maaari umanong maligo ang mga ito sa kaso katulad ng malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nanawagan naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon kay Health Secretary Francisco Duque III na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay Drilon, ikinalulungkot niya na hindi siya pumirma noon sa resolusyon na ipinasa ng kanyang mga kasamahan noong Abril na nananawagan sa pagbibitiw sa pwesto ng kalihim. Samantala, Aga, sa unang pagkakataon nga ay dumalo na sa pagdinig si Secretary Duque virtually o via video conferencing. Ayon kay Duque, hindi niya kinukonsinte ang anumang uri ng korupsyon.
Giit ng kalihim, hindi rin umano totoo na may nawawalang 154 billion pesos sa PhilHealth. Hindi rin umano exclusive ang pagbibigay ng pondo sa ilalim ng IRM sa mga ospital para sa COVID-19 patients. Itinanggi rin ng kalihim ang umano'y palakasan o pagpabor sa mga binibigyang ospital. Dumalo rin aga sa pagdinig ang ilang regional vice presidents ng PhilHealth. Ang isa sa kanila, si Regional Vice President Dennis Adre, itinanggi ang mga paratang sa kanila na sila umano ang sindikato o mafia na nagpapatakbo sa loob ng PhilHealth. Aniya, sila umano ang may tuturing na good mafia sa loob ng ahensya. Aga sa ngayon nagpapatuloy yung investigasyon ng Senado patungkol nga sa mga aligasyon ng korupsyon sa PhilHealth at aantabayan na natin na aga kung ano-ano pa yung mga issue na kanilang i-discuss. Pero sa ngayon aga ang huling dinidiscuss si Senator Panfilo Lacson ay yung issue pa rin na itong maanomalyang IRM sa mga ospital. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat Harleen Delgado sa iyong report. Isa na ang kumpirmadong nasawi sa lindol sa Masbate kaninang umaga. At para sa update at iba pa ang detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saan ang epicenter niyang lindol at gaano ito kalakas? Yes, Ella, naitala ang epicenter ng lindol sa may kataingan ng Masbate at na may lakas na magnitude 6.6. Naramdaman ang intensity 7 sa Kataingan, Masbate, intensity 5 naman sa Masbate City at Tagapulan, Samar. Naramdaman din ang pagyandig sa Sorsogon, Albay, Quezon Province, Northern Samar, Leyte, Negros Occidental at Iloilo City. Sa mga video at larawang kuha sa Kataingan, Masbate, kita ang mga gumuhong pader at natumbang mga tangke ng tubig at poste ng kuryente. May mga bahay na gumuho ang dingding at bumagsak ang bubong. Nagkabitak-bitak din ang mga kalsada at may nasirang tulay. Nagkaroon din ng pinsala o bitak ang Kataingan Port. Isa naman ang kumpirmadong nasawi na kinilalang si retired Police Senior Superintendent Gilbert Sauro na nabagsakan ng gumuhong bahay. Sugutan naman ng isa pang residente ng Kataingan na kinilalang si Ronaldin Condrillon. 20 aftershock pa ang naitala ng PBOX Masbate. Nagpatawag na ng emergency meeting ang pamahalang panlalawigan ng PDRMC upang i-assess ang lawak at naging pinsala ng lindol. Meron din naitalang landslide sa isla ng Bugtong sa POV Corpus at mga sinkhole sa barangay Kasabangan sa POV Corpus, Jerry, kumusta ang linya ng komunikasyon at ganun din ng kuryente? Sa ngayon ay walang supply ng kuryente doon mismo sa Kataingan, sa bayan ng Kataingan. Pero dito sa siyudad ng Masbate, meron naman ditong supply ng kuryente, at komunikasyon din, Alright, maraming salamat Jerry Galicia live na nag-uulat mula sa Masbate City. Sa iba pang balita, inilabas ng Department of Education o DepEd ang bagong school calendar para sa school year 2020-2021. May mga ihahanda ring mga hakbang ang kagawaran para makahabol sa mga aralin para sa buong taon. Narito ang ulat ni Dante Amento. Simula sa October 5, magbabalik eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan para sa K-12 education sa bansa. Kaugnay nito, naglabas na ang Department of Education ng bagong school calendar. Dahil October 5 ang klase, ang huling araw ng pasukan ay gagawin sa June 16, 2021 sa halip na sa Abril, sana kung natuloy ang August 24 class opening. Ang long holiday vacation ay mag-uumpisa sa December 20, 2020 hanggang January 3, 2021. Kaugnay nito, sinabi ng DepEd na marami ang ginagawa nilang adjustment. Kabilang sa maapektuhan ng bagong school calendar ay ang summer vacation ng mga bata na karaniwang ginagawa sa buwan ng Abril hanggang Mayo. Kami ay humihingi ng cooperation ng ating mga magulang at saka sa ating mga, lalo na sa ating mga teachers at ang mga kabataan. Humihingi kami ng patawad sa kabataan, sa ating mga learners dahil maantala yung kanilang edukasyon.
Humingi naman ng pangunawa ang DepEd sa ilang mga sakripisyo na kailangan para mahabol ang requirement na school calendar na hindi bababa sa 200 school days. Gumagawa na rin ng hakbang ang kagawaran para masiguro na maayos at walang masasayang na mga panahon. Kabilang na rito ang pag-iwas sa pagkakaroon ng mali sa kanilang learning resources. Ito ay kasunod ng napansing mali sa grammar sa isang programa na kanilang ipinalabas sa DepEd TV kamakailan. Pabibilisin din ang reproduction at distribution ng mga module at magbibigay din sila ng technical assistance sa kanilang mga tauhan sa field para sa maayos na pagsasagawa ng learning continuity plan. Sinasabi natin at sa team ko, nag-uusap kami na papaigtingin nga ang mga proseso at magtatap din kami ng mga external experts para masilip talaga ito ng husto. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makatatanggap ng mga benepisyo ang mga pampublikong guro sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa September, inaasahang ipamamahagi ng Department of Education ang 500 pisong annual medical examination na may pondong 400 million pesos. Pagdating ng Oktubre o kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day ay may karagdagang 1,000 pisong incentive bawat guro. Bukod dito, ang mga guro na nag-report sa trabaho sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ at MECQ ay may matatanggap ding 500 pesos kada araw na hazard pay. Under Administrative Order 26, lahat po ng ating empleyado na papasok under ECQ or MECQ is entitled to a 500 per day na hazard pay. At yan po ay ating pong sinusunod din at ginagawa. Ayon kay DepEd Undersecretary for Finance, Annalyn Sevilla, nakikipag-ugnayan na rin sila sa GSIS, PhilHealth at Employees Compensation Commission para naman sa health package ng mga guro. Naitala sa Death Valley National Park sa California, USA ang pinakamataas na temperatura sa mundo. Alamin natin sa ulat ni Clarence Shaughnessy. Umabot sa 130 degrees Fahrenheit o 54.4 degrees Celsius ang antas ng temperatura sa Furnace Creek ng Death Valley National Park sa California noong linggo. Batay ito sa National Weather Service Weather Prediction Center. Ang naturang ulat ay sinisiyasat na at bineberipika ng US National Weather Service. Oras na maikumpirma, ito na ang may tuturing na pinakamainit na temperaturang naitala sa Estados Unidos mula 1913 at marahil sa buong mundo. Sa gitna ito ng nararanasang heatwave sa US West Coast na inaasahang pangtataas sa linggong ito. Sa sobrang init na nararanasan sa California, 2 araw na nakaranas ng power interruption sa estado matapos pumalya ang isang power plant. Clarence Shaughnessy, UNTV, News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagsak sa pinakamababang antas ang gross domestic product ng Japan dahil sa coronavirus pandemic. Narito ang report ni Danny Tixon. 7.8% ang ibinaba ng gross domestic product ng Japan mula April hanggang June mula sa naunang bahagi ng taon. Bago pa ang krisis sa kalusugan, nakaranas na ng low economic growth ang third largest economy sa mundo. Ang numerong ito na inilathala kahapon ang pinakamababang pagbagsak sa ekonomiya ng Japan mula 1980 at higit sa inaasahang pagbaba ng mga analyst. Larawan ito ng epekto sa ekonomiya ng pandemya sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Minister of Economic and Fiscal Policy, matapos ideklara ang state of emergency noong Abril at Mayo, isinara rin ang ekonomiya at malaki ang naging epekto nito. Kung ikukumpara sa ibang bansa, 33% ang ibinababa sa ekonomiya ng Estados Unidos,
samantalang 20.4% naman ang sa United Kingdom. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay nakistream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat. Anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang C-News, maaari nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. Mga kasambahay, Ella, saka Aga, balik na naman tayo sa GCQ o yung tinatawag na General Community Quarantine. At pero hindi naman lahat, hindi naman buong metro o hindi naman buong bansa ay inilagay sa GCQ, kundi pili lamang. Ito yung National Capital Region, Bulacan, Rizal, Cavite at saka Laguna. Nangangahulugan lamang ito na itong mga nabanggit na ito na isinailalim sa GCQ ay nanduroon yung matataas na mga kaso ng COVID-19. Ngayon, sa tingin ninyo, ano ang dahilan kung bakit sa kabila na patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay ibinalik tayo sa General Community Quarantine o GCQ? Ano masasabi mo dito, Ella? O isa lang ang masasabi ko, Flor and Aga, parang minsan gusto ko matulog tapos pagising ko sa umaga tapos na ang COVID. Dahil pagod na tayo dito sa COVID-19. Yun lang ang masasabi ko. May mga sinasabi din kasi, di ba, yung ilan sa mga nanunungkulan sa atin. Kailangan kasi ng ekonomiya ng business. Kaya from MECQ, kailangan mag-shift doon sa ano na po tayo, GCQ, para umano'y magkaroon ng business. At alam niyo po yung dahil sa ekonomiya. Pero magkaganong pa man, ano po, sana dito sa sitwasyon po natin ngayon, okay, magbubukas na naman yung mga negosyo. Sana'y matutuho tayo doon sa mga nakaraan na nating community quarantine na lumobo yung bilang ng mga nahawaan. Kaya from dating GCQ, alam naman natin ang pagtaas ng bilang. At sa DOH nga, itong mga period na ito, may naitatalang pinakamaraming kaso. Merong 4,000, merong 6,000. Itong mga period na yan Kaya sana ito pong muling medyo luluwag po tayo, ay mabaon ho natin itong mga pag-iingat na ito. I-apply po natin palagi yung health protocols, mga restrictions. Sumunod tayo. Pwede naman tayong magnegosyo na gawin natin yung mga kaukulang pag-iingat. Gaya nga niyan, yung face shield. Magiging mandatory na siya. Napakagandang bagay po niyan. Bukod sa ating face mask, mag-face shield po tayo, social distancing, lahat ng mga measures. Magagawa po natin yan sa awa at sa tulong ng Diyos. At the same time, bukas ang ekonomiya natin at nandun yung kaukulang pag-iingat natin. Hindi dapat mawala po yan, mga kababayan. Yun lang po. Florella. At saka isa pa dito, Aga, hindi naman dapat talagang porque ibinalik tayo doon sa mas maluwag na community quarantine, nangangahulugan na maluwag na rin. Ang kailangan dito ay ang ay pagsunod doon sa mga gustong mangyari ng pamahalaan. Dahil hindi naman tayo dadalhin ng pamahalaan kung doon sa mapapahamak tayo. At kung inyong mapapansin, ang in-order lamang na magbukas, halimbawa sa mga restaurant at saka yung mga komersyo na talagang ay gumagastos ang mga tao. Kasi kailangan natin yung tinatawag na public spending para kahit na paano ay matulungan natin na gumalaw yung ating ekonomiya. At ang binuksan nga lamang ay yung ang mga pinagbabawalan siyempre ay yung mga mass gathering. Kaya sana
huwag nang maging matigas ang ating mga ulo at sumunod tayo sa pamahalaan dahil kung ang ating ekonomiya ay patuloy na sisisid pababa, ay kasabay po tayo dyan at lalong maghihirap ang bansa. At yan, kapag mahirap ang bansa, pati tayong lahat ng mga mamamayan ay maghihirap din. Isa lang ulit ang masasabi ko, Flor and Aga. Disiplina, yan ang kinakailangan ng ating bansa. Na sumunod tayo, yun nga, disiplina sa ating sarili at lahat yan ay magiging maayos. Oo, disiplina, importante yan dahil yan yung pag-iingat na magmumula sa atin. Bukod dyan yung ine-expect natin na bakuna from Russia, di ba? Lorela, na isa yan sa ating nababalitaan from Russia. Magkaganong pa man, ay kahit na meron tayong inaasahan na posibleng bakuna dahil itetest pa naman yan dito sa ating bansa, ang pinakamahalaga pa rin ay yung pag-iingat natin sa ating mga sarili at higit po sa lahat, yung pananalangin po natin sa Panginoon na lagi tayong gabayan sa ating pong mga paggawa, mag-ingat po tayo at tayo po ay ingatan ng Diyos, mga kababayan. So, at isa pa, iwasan natin yung pong intriga. Ako, kung ano-ano, yung katulad po yung Sputnik 5 na sinasabi, biglang nabalita, may lumabas sa mga Facebook, siguro nadaanan nyo rin yun, Luella, Aga, na namatay daw yung anak ng presidente na si Vladimir Putin. Oo. Lord, hindi yata ito Sputnik 5. Ito ay Sputnik V. Anong tawag doon? Sputnik V ba yun? Sige, basta kahit na ano. O kaya nga, thank you for correcting me. Pero kahit na ano sabihin natin, yung Sputnik, yung sinasabi na yun, yung vaccine, pati ba naman yun, may intriga na namatay daw yung anak ni President Vladimir Putin dahil doon sa yun ang unang sinaksakan ng test. Sana umasa lang tayo at saka hintayin natin kung anong kalalabasan. At unang-una, pinangangalagaan naman tayo ng pamahalaan. At nasabi nga dito sa ating balita dito noong mga nakaraang araw na pag-aaralan muna ng Department of Health kung talaga ang ito ay epektibo. At kung papatunayan na epektibo ito, ay saka lamang ito gagamitin sa atin. Yun. Alright! Maraming salamat, Flor and Aga. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.